Good morning mga ka-backyard. So, ngayon ay nandito ako sa ating Bengala cage at ipapakita ko sa inyo mga ka-backyard yung kaibahan ng female sa male na Bengala. So, pag ganitong mga breeder age na mga ka-backyard is mahalata na natin yung kung alin yung male at yung female sa kanila. Pero kapag medyo maliliit pa sila like 3 to 4 months old, so nagbabase tayo sa huni nila para ma-distinguish natin yung gender nila. So ito mga ka-backyard, ito yung male natin na Bengala. So kung mapapansin nyo, mas malaki siya kaysa sa female. At yung tindig niya mga ka-backyard is ganyan. Mas maangas yung tindig ng male. Yan. Tapos mas mataas yung ilong niya. Yung ilong, mas mataas yung ilong ng male kaysa sa female. At yung wattle niya mga ka-backyard, yung sa male is malaki. Ayan, malaki na pababa. At yung sa female naman is ganyan lang siya. Nakaharap yung wattle niya, ayan. So hindi gaano kalaki. Pag breeder age na mga ka-backyard, ganun mag-gender ng ganun mag-gender ng Bengala pag gantong breeder age na. Pero mas accurate pa rin mga ka-backyard pag nag-gender tayo is yung huni nila. So sa babae, ang huni ng babae is 2 syllables like tukak, tukak, yung ganon. Tapos sa male naman mga ka-backyard, yung sounds ng male is yung maingay, yung parang machine gun na walang hintuan. So ganon yung sounds ng male na Bengala. So sa female is tukak, tukak, ganun. So yan, madali lang naman ma-gender mga ka-backyard pag ganitong breeder age na. Pero pag sisiw pa mga ka-backyard is mahirap talaga. So mapapansin nyo yan mga ka-backyard. Oh. Mas malaki yung male sa female. Umiitlog na to mga ka-backyard at yung mga nauna niyang itlog is sinalang ko sa ating incubator at meron na naman siya ngayon dito. Ayan, may itlog na naman siya. Yun, may 6 eggs na naman siya dyan. So napansin ko dito mga ka-backyard sa Bengalas, hindi sila umiitlog sa matataas na itlogan. Kadalasan sa lapag at sa baba lang. Ayan. Ganyan ang tindigan ng male na Bengala. So ito yung female. Medyo maamo-amo na sila mga ka-backyard kasi lagi ko silang nilalapitan. At pag pinapakawalan ko sila dito sa labas mga ka-backyard, bumabalik naman sila dito sa kanilang kulungan pag gabi. So ngayon ay hindi ko muna pinapalabas kasi umiitlog siya. At pag nakakalabas kasi siya mga ka-backyard, hindi siya araw-araw umiitlog. So mas maganda yung nakakulong pag umiitlog. Kasi araw-araw siyang umiitlog pag nakakulong siya. So yun. So meron ditong puno ng mulberry sa kanilang cage. At yung mga bunga niya na nalalaglag kinakain ng ating mga Bengala. Ayan, so ang daming bunga. Gustong gusto pala ng Bengala yung bunga ng ating mulberry. Ayan. Kakainin nila to. Ayan. Uy, sarap. Kinakain nila. Oh, walang tapon yung ating mga mulberry. Ang daming bunga. Nasa ilalim lang yung kulungan nila nito. Ayan, ang dami. Ito. Pagkain ng tao, pagkain ng hayop. So ayun lang mga ka-backyard yung nagtanong sa akin kung paano mag-gender. Ganun lang yung pag-gender ko po sa aking mga Bengala. So madali lang sila i-gender pag ganitong breeder age na. Pero pag sisiw pa, mahirap. Ayan, so dito nga pala yung kulungan ng ating
Pure Indo na Muscovy duck. Yan. So, ang daming laglag na mulberry dyan. Hindi nila kinakain. Yung Bengala pala kumakain yan. Tapos dito naman yung mga local breed natin na rare color. Ayan. Cross yan. Yung gansa natin. Tapos ito pa yung ating Pure Indo. Yan. Si Platy, yung bago nating Drake na Pure Indo. Ito local breed lang to. Ayun naman is upgraded. Ito is pure lace. Tapos meron pa tayo dito. Yan, ang dami ko ng mga kabakerd ng alaga ngayon. Ito, yung kakapisa lang natin na Muscovy duck. So, ihiniwalay ko sila para makarecover agad. At ito naman, may Pure Indo pa tayo dito. Ayan, naka-reserve na yan. Ito is Cross Indo. Cross Indo male. Ayan. Tapos, may mga nakasalang tayo dito. Dami. Ayan yung itlog ng Bengala. At may napisa na. May napisaan na sa Bengala natin. So, andito sila. Ayun, may 4 na tayong napisa. Nasisiw ng Bengala. So, meron na tayong 4 na Bengala kits. Ang cute nila. So, may isang gansa doon, tapos yung Cross Indo na Muscovy. At dito meron din, syempre. Ulpak ang ating mga kulungan ngayon. Ayan sila. Ayan. Mga upgraded Muscovy duck. Tapos may Peking duck tayo dito sa ilalim. Ayan. Yung Peking duck natin. Ayun, oh. Nanunuka sila. Ayan sila. Oh. 4 lang yung Peking duck natin, mga ka-backyard. Bigay lang to. Diyan sila sa ilalim. Para yung mga nalalaglag ng pagkain ng sisiw, nakakain din nila. Ayan, oh. Mga pasaway yan, eh. Tapos syempre, yung ating darag na native chicken. One of the best meat na native dito sa Pilipinas. Isa sa mga malalasa na native chicken natin sa Pilipinas is yung darag. Yan, mga ka-backyard. Hindi pa umiitlog itong mga ka-backyard kasi 5 months pa lang sila. At ayan pa lang sila, oh. Meron na akong 4 na hen at isang rooster. So legit na masarap yung karne nito, mga ka-backyard, kasi yung 5 rooster ko is kinatay ko. Yun, yung 5 sobra kong rooster, kinatay namin pang consume. So napakalasa talaga nung kanyang karne. So totoo pala talaga na malasa ang darag native. Yan, so isa to sa pumapatok ngayon na native chicken dito sa Pilipinas. Kaya nag-alaga din ako, mga ka-backyard. So ayan ang update. Yung mga pasaway ko Muscovy duck.